Sir, pag-usapan naman po natin ito pong mainit-init na pinag-uusapan sa social media, sa radyo, sa telebisyon, sa kasalukuyan, at yung mga tao sa ating paligid. Ito nga po tinatawag din ang congestion fee dito po sa lungsod ng Baguio. Ang nabalitaan ko namin na meron ata yung personal na letter para sa isang pahayagan dito sa ating lungsod, na kung saan ito po ay nag-explain kung ano ba ang ikabubuti nito o hindi sa atin. Sir, you have the paper right now. Can you please share this one to us? Thank you, Ara, for giving me the opportunity to explain yung bakit ako nag-submit ng isang sulat upang magkaroon ng kalinawan dito sa issue nga. Sabi mo nga na mainit-init. Hindi na siguro mainit-init, kundi talagang mainit na topic. Itong 250 pesos congestion fee. So, in my letter, that this is a technical opinion. Para hindi naman tayo mapagbintangan na comments ang comments, wala namang alam. So, in fact, alam natin yung sitwasyon ng traffic ng Baguio for the last 15 years. No? Kasi sabi ko nga dito, for 15 years, marami tayong nai-contribute sa City of Baguio in addressing traffic congestion. At saksi dyan yung mga binanggit ko nga dito sa sulat ko, yung dating problema sa Session Rotonda, at yung hapon dyan, iiwasan mo, ayaw mong dumaan dyan. So ngayon, nagkaroon tayo dyan ng one-way na nakikita nyo, which decongest the area. Mabagal yan, ang traffic, pag marami na talaga sakyan, pero hindi nagkakaroon ng gridlock as experienced before. Yung session, yung ano pa, itong ating City Hall loop na tinatawag, yung paligid ng ating City Hall. Dati two-way lahat din yan. Same thing doon sa Session Rotonda, lahat din two-way naging yung one-way na nakita nyo doon. So ginawa lang natin ng magandang circulation to address nga yung congestion. Same thing dito sa ating City Hall. And also to yung junction ng Bukaukan, ang Tagilian. Dati ang traffic lights dyan, ang pacing dyan 3. So nung nireduce natin sa 2, pinrohibit ang left turn, so gumanda yung takbo. So marami pang iba. What I'd like to point out with this previous suggestion and mitigate various traffic problem ng Baguio, wala pong halos ginasta rito ang city. At lalo na ang mamamayan, walang ginastos kahit 5. No? Dahil nga free of charge tayo noon, wala talagang ginasta po. You were talking about the previous administration? Yeah, since the time of Mayor Bautista, nung na-introduce yung traffic scheme sa Session Rotonda, doon ako nag-start ng involvement dahil po nilapitan ako at that time ni dating planning head na si Engineer Uri, na sabi niya sa akin, Engineer Tan, tulungan mo naman kami paano namin ma-address itong problema sa Session Rotonda. And that continues, yung inyong servisyo yun as a volunteer. As a volunteer, hanggang sa panahon po ng anong administrasyon? Panahon, 9 years sa administration ni Apo Dumogan. They included me as a regular member ng Transportation and Traffic Management Committee. So, sino-sino po ang mga nasa grupo ito? At ano yung tawag niyo ulit yung grupo? TTMC, ito yung Traffic and Transportation Management Committee. Sino-sino po ang mga ahensya ng gobyerno nakapartner po natin sa TTMC group? Almost all important offices and agency ay membro dito. Because this committee is a policy-making body of Baguio. Noon nung siya nag-exist pa. Unang-unang membro dito, as chairman, ang mayor. Okay. Kaya si Apo Dumogan, alang absent yan. Talagang every month, ang meeting namin, nandiyan si Apo Dumogan, vice chair niya, kung sino yung committee chair sa Traffic and Transportation ng City Council. Nandiyan ang DPWH, nandiyan ang DOTR, nandiyan ang kapulisan, nandiyan ang lahat ng head ng department ng city. So, everything na may involvement sa transportation and traffic, nandiyan. What happened to that group? It was the last meeting that I attended is during the end of term of Apo Dumogan. But during the term of Mayor Magalong, Wala na. minsan lang, and then afterwards, parang na-dissolve or na-deactivate. So, are you trying to say sayang? Yes, because of what we have accomplished before, sayang. Bakit?
hindi natin kung sasabihin sayang. Alam mo ba na because of this TTNC before, diyan na-formulate yung ARO, yung anti-road obstruction. Ako yung makulit dyan, na sinuportahan naman ako ng mga kasamahan dyan, kanya nagkaroon tayo ng road widening sa Nagilian, road widening sa Marcos Highway, road widening sa Cannon Road. Na napapakinabangan natin ngayon. Ngayon, pero hindi pa halos napapakinabangan kasi hindi na itatama yung na-widen, pero yung supporting traffic facilities like yung road sign, pavement marking, and geometric some improvement, kailangan gawin mo doon para hindi maging parkingan. Kasi sinasabi nilang parkingan. So sayang yung na-widen. Kanya, fortunately, nung 2019 na-release yung PAN. Pero 2016 pa, kinakalampag na namin ang DPWH. Lalo na ako noon. So are you trying to say na ito mong road right of way, road widening is actually noong pang mga nakaraan na mga administrasyon ay meron na kayong ginagawa at na-request na kayo yan na gawan na paraan. Pero wala nga kasing budget ng inyong panahon. Noong time na yun. Kaya naman, kung mga sumunod na administrasyon, sila na ang nakinabang sa inyo pong ginawang trabaho. Fortunately enough, nung time ni present administration, doon na-release yung PAN, noong 2019. Dapat pala magpasalamat itong administrasyon na nakaupo ngayon. No? Dahil sila ngayon ang nakikinabang sa inyo pong mga napaghirapan. And the people of Baguio. Yes. Kasi noon, kung natatandaan mo, ang Nagilian noon, napaka-congested yan. So, ngayon, na-widen, sana maayos na nga, na kaya nalulungkot ako. Sayang nga, hindi na tayo nabigyan ng pagkakataon makatulong pa itong nagdaang mga taon. Dapat maayos yung mga pavement marking niya signages para yung full benefit ng widening mapakamtam naman ng mga motorista na. So, let's continue, sir. About that letter. Yes, sir. Ayun. Binanggit ko dito, no? Kasi during the past public consultation, unfortunately, hindi natin alam ito, hindi ko rin alaman, for my understanding, selected invitation nangyari. Walang sa social media wala tayong nakita. So I'm not able to attend. Kanya nga sa pagre-review ko dun sa video na yon, maraming na withhold na crucial information. What do you mean? Ito yung ano bang mga roads ang affected sa congestion fee. Okay. Ang sabi nila, CBD. But they cannot fully identify alin ba doon. Ang nababanggit lang na nakita lang sa social media ay Session Road. And in one interview din sa ating elected officials, Session Road lang din nabanggit at saka Quezon. But to the other roads to be affected, wala. So dapat yun, define yun. Nakalatag yun. So how can you have a successful consultation kung wala yung lahat ng kalsadang affected itong congestion? Paano ka nagsabi na congestion yung lugar? Hindi mo naman masabi kung saan. Anong specific. So dapat yun, sana magkaroon na ng second consultation, public consultation, at doon ilahad ano bang mga street para makapag-react tayo. Kung tama ba yun o hindi. Pangalawa, yung sinasabing congested ang CBD, for me is I cannot accept that. For a long time na nasa Baguio tayo, binabantayan natin ang traffic ng Baguio. Para sa akin, hindi congested ang Baguio. Manageable ang traffic situation at the CBD. The only time na hindi na manage ng Baguio ang traffic at heavily congested ay pag dinagsana tayo ng thousands of tourist vehicle. Yun. It affects all road networks ng Baguio because of that. So in short, the problem is not the community-induced traffic, but the tourist-induced traffic. Normal na sa Baguio yung community-induced traffic. Handled na natin yan eh. Ang hindi natin handle sa traffic, at may problema tayo, itong tourist-induced traffic. Saan sila nagbibigay ng solusyon? CBD? Wala doon ang problema. Ang problema, nasa tourist spots. Every traffic officer knew this. So are you trying to say also, sir, na seasonal lang talaga ang traffic congestion pa. sa atin? Yes, exactly.
Oh, hindi. pag lang holiday o merong mga Oo. festival na nangyayari sa ating lungsod. Oo, yes. Hindi pwede sabihin ng proponent, kung huminto ka lang ng 80 seconds, congested na. I am a traffic signal designer. Ewan ko sila. Meron ba silang tauhan doon talaga na nagkakapag-design na ng isang traffic signal? Kasi kanya ako tinatanong yan, normal yon na 80 seconds nandiyan ka, hindi congested yan. Normal yon. Kasi yung cycle time ng buong signal, halimbawa 180 yan, 180 seconds, yung 80 seconds to 100 seconds, normal pa rin yun. Pero sinasabi nila, F na yon, red flag na yon. Sa tollway, tama yon. Pero hindi nila pwedeng i-apply sa CBD, sa intersection. In any intersection, not only in Baguio, in the whole world. Hindi mo sa pwedeng sabihin ng 80 seconds na nag-iintay ka ng traffic signal, ng green time, congested na lugar. It's a wrong preposition. It's a wrong preposition and it's also wrong to say na kailangan ng congestion fee para lang masolusyonan ang traffic sa Baguio. Hindi natin kailangan gumastos. Tama po ba, Sir Ted? Exactly. Marami tayong ginawa na walang gastos. Na-address na. Panahon. Yes, kung ako'y tumutulong. Lahat ng ginawa ko. Ba? Sakali lang, sir, hindi ko naman sinasabi. Kung sakali pa, nabigyan ka ng pagkakataon, may alam dito po sa solusyonan ang traffic sa Baguio, gagawin mo ba? If there is a request like what happened before, during the time of Mayor Bautista, na pinausap ako ni Mr. Urig, ni Engineer Urig, sure, why not? Nasa dugo ko na yung traffic eh. Kanya, anytime, kung kailangan tayo. Pero kung hindi naman tayo kailangan at iba naman yung pinapatulong, okay lang din sa atin. As long na talagang... This is not about politics, this is not about helping a politician or a certain politician, but this is to help the city of Baguio. Sure naman, 15 years na ako, ginagawa natin yan. Kanya ito, I like to contribute my talent. Kanya ito, nag-involve ako dito sa issue na to kasi alam ko yung nangyayari sa Baguio. At alam ko yung nilalaman ng proposal, kung tama ba ito o mali. So, sir, tanong ko lang, what do you think will be the impact sa ating mga constituents of Baguio, sa amin na mga motorista, mapa-publiko o mapa-privado, sa amin yung mga PUJ, ano yung magiging impact nito congestion fee na gusto talagang pinipilit sa atin na italaga dito sa lungsod ng Baguio? Kanya ako nababahala, maganda yung tanong mo. Pag yan na-implement, ito, titindigan ko ito. Pag yan na-implement at walang pagbabago doon sa kanilang proposal, kasi kaysa maaprobahan, it will further congest Baguio. Why? Why? Why do you think so? Para layman's, maintindihan nyo. Gusto mong linisin bakuran mo? Kinuha mo yung basura sa bakuran mo, nilagay mo sa kapitbahay. Tama ba yon? So, makukongest ng basura yung kapitbahay mo. That will happen dito sa congestion fee na to. I will not go into the detail, pero in a proper forum, I will tell this. Magagastos na ang taga Baguio, makukongest mo pa ang taga Baguio pag ginawa nito. Solusyon ba yun? Hindi solusyon yun. Ano mong pinalaki yung problema? Pinagastos mo pa yung taga Baguio. So that's why I'm challenging. I want to discuss this, the one who proposed this congestion fee. No? Tatanungin ko sila. Kanya inaabangan ko kung kailan magkakaroon ng public consultation. Knowing the traffic situation ng Baguio, knowing how to design to decongest road traffic, gusto ko silang tanungin tungkol dito. Okay, you talk about the public consultation. That is so important sa bawat proyekto at plano sa ating lungsod. At sa kahit saan, kailangan talaga may public consultation. I would say incomplete. Hindi well represented. Wala kang nakita doon na nag-represent coming from traffic and transport sector. Wala akong nakita. Although, maaaring andon, baka hindi lang nagsalita o hindi naman nakakaalam, may nag-attend. Pero wala tayong nadinig na nagtanong tungkol sa... Kasi technical ito eh. How did they know yung congestion kung hindi ka taga-traffic? O kung marunong ka mag-design o hindi ka marunong, paano ka makapag-aas ng question? Kanya incomplete yun. Sana there must be another consultation and
ma-invite kaming nasa technical side nung panito. There's a difference with IEC and PC, right? IEC is like, information dissemination, while PC is the public consultation. There's a difference there, right? Yes, public. From the word itself, the invitation must be known to the public, not to selected individuals. Not to invite public to tell what's your plan for the city of Baguio. No? Dapat, iba yon, ibang information dissemination, iba rin ang PC. Correct. Yung information dissemination, nangyayari yan sa mga summit or a certain meeting lang. But when you say public consultation, there is already a plan. Meron na kayong pag-uusapan. Yung summit, wala pang pag-uusapan na project. Humahanap pa lang ng proyekto para mabigyan mo ng solusyon yung isang problema. I attended before 3 traffic summit dito sa Baguio at saka sa Trinidad, wherein I become their guest speaker. So, sa summit, traffic summit na inattendan ko noon, they are soliciting only suggestion and recommendation. How to solve a problem, a certain problem. So, ibang information dissemination with the public Consultation, yes. Nakalatag dapat na yung proyekto. In this case, yung plano ng proponent. Kanya kino-question ko, bakit incomplete? Dapat kompleto. Opo. So, may we know now the legality of this proposal na pinipilit na magustuhan natin dito po sa lungsod ng Baguio. Yun ang isang laman ng aking sulat sa Midland. Binanggit ko rito yung tungkol sa legality. Una, legal ba na pwedeng pakialaman ng LGU o any private entity ang operasyon ng PUJ, which is supposed to be under the direct supervision of LTFRB in the whole country. Pag ginawa mo yan sa Baguio, edi pwede na rin gawin sa lahat ng lungsod at munisipalidad. Pero under the law, it is the LTFRB that who has the authority to manage and supervise and control all mass transport including PUJ. So, yun ang dapat ma-resolve muna, no? Pangalawa, meron tayong tinatawag na police power, which was granted. Ako, hindi naman lawyer, ayoko namang sabihin, magaling tayo sa batas, pero nababasa lang natin ito, na under the Constitution, ang isang state, estado o isang bansa, ay mayroong binibigay, may kapangyarihan sila under the Constitution na tinatawag nating police power. Like for example, kanya kami police tayo, may pakapangyarihan sila manghuli, no? Police power yon. Yung pag-ano ng biyaya, ng tax sa atin, police power yon, to impose tax and collect. Same thing din sa traffic penalty. For me, for my understanding, it is a police power na binigay sa mga LGU to collect and impose traffic penalties. Ito ba ay po pwede na ibigay sa isang private entity? And sabi ng batas, inherent. This power is inherent to the government. Ano ibig sabihin ng inherent? Is exclusive lang sa kanila. Di ba? Exclusive. Hindi mo pwedeng i-assign. Kanya, that's why I'm questioning this. Pag binigay nila ito sa MPTC, hindi na inherent pala ang police power. Pwede mo bang yung police ibigay mo sa private entity yung paghuhuli ng mga magnanakaw? Hindi pwede. Same thing dito sa congestion fee. Kasi any tax received by the government, dahil nagtrabaho rin ako sa government, will be subject to COA. Paano i-audit ang COA ng isang private? Parang wala pa atang gano'n. So, magkakaproblema tayo. Kanya, yun sana, itingnan muna ng ating city kung may legalidad ba itong proposal bago humaba yung discussion dito. And if this is capable for us, this is acceptable for us. Yes. Dapat kanya ngayon ng rason kung bakit may public consultation. Dapat may public acceptance. Same thing nung mag-implement ako ng mga traffic scheme. I-evaluate dapat yun kung accepted sa mamamayan, sa motorist ng Baguio. Kanya, nakita ko noon, bago ako nag-submit nga ng traffic scheme noon, I don't mention na yung kung sino yung nag-submit ng traffic scheme. One day pa lang, galit yung tao, dahil nga hindi maganda. So, pinull out kagad yung traffic scheme na yun. Dapat kasi merong acceptance sa public. Yes. So, sir, what is your advice now to the city of Baguio? My recommendation, simpleng tao lang naman tayo, my recommendation is to have another real public consultation.
to air all sides. No? Para maklaro lahat. Pero sa iyo personally, sir, are you in favor of this 250 congestion fee? Or kahit na anong presyo man yan, are you in favor of a congestion fee in the city of Baguio? Never that I will agree. Maganda naman yung layunin. But these are not applicable to Baguio. Hindi siya applicable.